Guess what? Nakikipag-meet na sa atin ng airfield. Talaga, kuya? Malaking airline ng airfield! Sayang nga eh, si Milan. Kung nakilala lang ni Sydney, at least meron siyang kalaro ngayon. Sayang hindi man lang niya nakilala si Milan. Siguro kasing bait din ni Sydney si Milan. Eh, kung ikaw ba mag-aalaga, di natural, maging mabait din yan. Alam mo, wala na katulad mo, Emma. Isang kailangan paano pagtanggol ang kanilang mga anak. Isang kailangan kung paano mahalin ang kanyang anak. Wala na katulad mo, Emma. Wala na akong makikita. Nalamangan na kasi ng airfield ang Inter-Pacific. At eto pa, interesado sila na makipag-partner sa atin. Wow! Airfield to, ha? At I'm sure, makukuha natin ang airfield lalo na kung si Emma magpe-present ng proposal. Di ba, Emma? Emma? Emma, nakausap ka ni kuya. I'm sorry, ano ulit yun? Ang sabi ko, ihanda mo na yung proposal para sa airfield. Yeah, sure. Excited na ako. I can do it. Hindi, Geneva. Hindi mo trabaho yan. Okay lang. Pare-pareho naman tayo ng gusto, di ba? Ang makuha ang airfield, kaya kong gawin yan. Geneva, si Emma kasi nagpe-present talaga sa mga clients namin. Kaya, abayaan na natin sa kanya yun. It's okay kung gusto talaga ni Geneva. Siya na lang. Hindi, Emma. Ikaw ang magpe-present ng proposals natin sa airfield. Okay? Kinakabahan ako dun sa presentation. Ibigay na lang natin kaya kay Geneva. Emma, sa'yo yun, ha? Tsaka sa'yo ako may tiwala, eh. Kayang-kaya mo yun. Tsaka isa pa, Emma, laki na nang nagawa mo para sa kumpanyang to, ha? At sigurado ako, ikaw lang makakuha sa airfield. Salamat sa tiwala, Angel. You're welcome. Nakakainis talaga yung Emma na yan. Nakakabuisit! Magtubig ka muna. Alam mo, nasa-stress ka na naman. You're wasting your energy on all the wrong reasons. Kasi nakaka-stress talaga. Kasi nakakainis talaga. Pero alam mo, at the same time, nakaka-challenge. Parang gusto ko tuloy mahirapan si Emma. Don't tell me, may balak kang gawin kay Emma. Madami. Pero syempre, hindi pwedeng harap-harapan. Kasi kapag nalaman ni Angelo, magagalit yun sa akin. And true, hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yun. Kailangan, slowly but surely, I have to think of brilliant schemes para pahirapan yung Emma na yan. Gusto mo rumakit? Madali lang pagagawa ko sa'yo. Talaga, ma'am? Paano? Well, we have prepared a short presentation for you. Just a quick overview of our history, vision for this company. Well, Ms. Emma De Jesus Hill will present it to you. Not all travel and tours are alike. What can NB and travel tours provide that others can't? Angelo, ano na nangyayari? Hindi ko alam. Ito ba yung nasa file mo? Hindi. Oh my God, this is so embarrassing. I'm really
sorry. Mukhang hindi ata naghanda si Emma sa kanyang presentation. Emma? Sige na. Ako na dyan. Ako na bahala. I'm so sorry, this is not my presentation. Okay lang. Kabisado ko naman. Sige na. Lumabas ka na. Ako na bahala rin. Nakakaya sa kanila. Sige na. Excuse me. Kailangan ka namin dito. Don't worry. She'll be fine. I'm so sorry about that, everyone. Now, back to our business proposal. Rose? Yes po. Sandali lang. Rose, yung mga files ko, na-double check mo ba yun kanina? Opo, ma'am. Na-check ko po. Parehas po sa ginawa niyo dati. Paano nangyari yun? Bakit biglang iba yung lumalabas? Baka po, ma'am, napalitan. Are you saying may sumabotahe sa presentation ko? Ma'am, hindi naman po sa paghuhusga. Pero si Ma'am Geneva po, nauna po siya sa conference room. At saka po andun yung files niyo. Hindi po kaya may nabago siya. Congratulations, Geneva. Maiba nga lang ako. Nakakapagtaka lang kasi biglang naiba yung picture sa presentation ko. And it so happened that may nakakita sa'yo na nakatambay malapit sa monitor kanina. Teka lang, sandali. Pinagbibintangan mo ba ako? Sinasabi mo ba na sinabotahe ko ang presentation mo? Well, it's either that or may nagmumulto dito na gusto kong mapahiya. Emma, I wouldn't do that. Grabe ka naman makapagbintang. Hindi mo ba naiisip na kapag sinabotahe kita, ako rin ang mawawalan? You keep forgetting, Emma. Naglagay ako ng malaking halaga sa kumpanyang ito. Kaya sana, kesa naman, pagbintangan mo ako ng kung ano-anong kalokohan, mag-thank you ka na lang sa akin. Dapat mo nga sabihin, thank you, Geneva, for saving my presentation. Thank you, Geneva, for saving all of our faces. And thank you, Geneva, para sa magaling mong presentation, nakuha mo yung deal. Well, thank you, Geneva. Angelo, baka kailangan na natin magpa-bless ulit ng opisina. Baka nga kasi kagagawa ng mga masasamang espiritu yung nangyari kanina. Sa tingin mo ba sinabotahe talaga ni Geneva yung presentation mo kanina? Well, yun yung kutob ko. Pero wala naman akong ebidensya. Ayoko na lang isipin. Sa bagay, naisalba naman niya yung presentation. I guess okay na yun. Okay ka na ba talaga? Bakit parang hindi ka kumbinsido? I don't know. There's just something about Geneva na hindi ko gusto. At nararamdaman ko rin na hindi rin niya ako gusto. Emma, baka na may misinterpret mo lang siya. Excuse me. Hello, Vicky? Hello, Tita Emma. Si Sydney po ito. Hiniram ko po yung phone ni Yaya Vicky. Sydney, bakit napatawag ka? May kailangan ka ba? Gusto po kasi kunin ni Mami kay Daddy. Natatakot po ako. What? Bakit? Anong nangyari? Nag-away po si Mami at Daddy kanina. Sydney, is it okay if I talk to Ate Vicky first? Sige po. Hello, Ma'am Emma. Oo nga po. Nag-away ho si Ma'am Georgia at Serum kanina. Ang bala ko ni Ma'am Georgia, ilaban ang karapatan niya sa korte kay Sydney. Kaya po
kumukuha na rin ng abogado sa Sir Rome. What? Paglalabanan nila yung custody ng bata? Eh, parang ganun na nga ho yung mangyayari. Sobrang stressful yan sa bata. Kawawa naman si Sydney. Vicky, pwedeng paki-update ako kung ano pang mga mangyayari dyan. Kausapin ko muna si Sydney. Opo, ma'am. Kausapin ka daw ulit. Hello, Sydney. Huwag mo nang isipin na nag-away ang mommy at daddy mo, ha? Mabuti pa, magdasal ka na lang. Ipag-pray mo that everything will turn out for the best. And don't forget, I'm always here for you, okay? Good night. Thank you po. Good night po. Oh, finish mo na tong gatas mo para makatulog ka na. Okay po. Diyos ko. Sana hindi mapunta ang bata kay Georgia.